Birthday? Ano meron? Training. Ayan. So, palakpakan nyo naman lahat ng mga nandito. Anyway, before we begin, i-acknowledge ko lang yung nakikinig sa atin sa third floor ngayon. Sa mga oras na to, ang pinakamakapal na taong uma-attend ng training ay walang iba kundi galing sa AIM Global at Empowered Consumerism. Ha? Maraming mga company yung ganitong gathering, event na nila. Sa atin, training na. So anyway, hindi ko na paliliguin pa. This is a very seldom opportunity. Ibig sabihin, hindi basta-basta ang opportunity yung ngayong gabi. Kaya the mere fact na umattend ka dito to learn, at the same time, absorb the energy. Sabi mo, energy. Absorb mo yung energy ng speakers because hindi lang yung learning ang importante ngayong gabi, but the experience. Yung experience na amoy tao, yung experience na nagsisiksikan tayo, kulang na lang may tao sa kisame. 4 o'clock pa lang, nakapila ka na sa labas. Namnamin mo yung experience na yun. And mostly, for us, akala natin minsan ang buhay ng networker, nasa online lang, nasa PC ka lang, lagi kang nasa hub, nasa bahay. Walang masama doon. But there is a different experience when you go every time sa office. Huwag niyong kakalimutan yun. Kasi ulitin ko, iba yung namnam nung hangin, nung amoy tao. Hindi mo alintana kahit amoy putok. Kasi maraming ganon, yung hindi na halos naliligo sa kakahataw. Kasi mas importante yung pagyaman kaysa pagligo. Pero maliligo kayo, syempre. So today is a very special day. It's been so many years that I have never conducted ASAP, Alliance Success Achievement Program. This is more or less para tong inner or in-depth look sa negosyo ninyo. Because the truth is, everybody can become successful in this business. In fact, in this industry. Hindi ko na isi-single out lang yung AIM Global Empowered Consumerism or OVI. Because hindi lang naman tayo ang opportunity. Napaka-seldom at napaka-kitid naman ng utak every time na nagpe-present kayo, sasabihin niyo sa mga kausap niyo, ito pinakamaganda, ito lang, dito ka lang yayaman. Maraming endeavors ang pwede kang yumaman. Gusto mo na mabilis, tumaya ka ng loto. Endeavor din yun eh. Ayaw mo tumaya ng loto, di mag-audition ka sa ABS-CBN. Showbiz, malay natin, baka yung susunod na Katrina or whoever, dito naman gagaling. Pwede ka mag-employee and wait until you become the president of your company. Pwede ka mag-abroad, ang daming opportunity. Kung gusto mo maging successful sa isang bagay, kailangan meron kang focus sa isang bagay na gagawin mo lang. Sabihin mo, focus. Focus! Kahit maraming opportunity sa labas, kailangan mag-decide ka sa dami ng opportunity na to, ano lang ang gagawin ko. Kasi kung lahat i-entertain mo, wala kang matatapos. Lahat maganda, mga kaibigan. Pero kung wala kang sisimulan at tututukan lang, wala kang matatapos. Ang role ko ngayong gabi, pakita sa inyo, ipaalam sa inyo, bakit mo kailangan tumutok sa Empowered Consumerism, AIM Global at OVI. Kapag ito ginawa mo, focus ka na lang dito. Pag may minahal ka, yun lang. Huwag mo may dumaan sexy, hindi ka na lingon mo. Salawahan. Pag may ginusto ka, may gusto kang tapusin, focus on. Marami sa atin, pag hindi natin nakukuha kasi mga goals natin, mga gusto natin, ang dali nating matukso. Ang dali mong lumingon. Ang dali mong makuha. Kasi ang babaw din ang kaalaman mo. Pag mababaw yung ugat mo, ang dali mong bunutin. Una, pag nagsisimula ka dito, akala mo wala nangyayari. Kasi pag nagtatanim ka naman ng buto, wala naman talagang makikitang bunga sa unay. Pag nagtanim ka ng buto, may dalawang nagsushoot. When we say shoot, may dalawang lumalabas. Isang pangat, isang pababa. But most often than not, nauuna lagi yung ugat. At pag nagtanim ka minsan, hindi mo nakikita yung ugat eh. Sino dito yung pagtanim nyo, nakikita mo yung ugat tumutubo? Unless transparent yung lupa. Wala kang makikita.
Pero in the darkness, amidst the darkness and everything ng buto, may nangyayari. Inuugat. Umuugat. Bago mag-shoot up yung stem, and then comes the leaf, and then comes the fruition, yung fruit. Ano na una? Ugat. Visible, invisible. Ang daming invisible na nangyayari sa inyo, hindi mo lang nararamdaman pa. Hindi mo lang nakikita pa. Pero tumutubo na yung ugat sa'yo. Nauuna yung karakter, positivity, nauuna yung pangarap, paniniwala sa sarili, nauuna yung commitment, yung dedication, nauuna yung sacrifice, nauuna yung goal setting, nauuna yung skills. These are not all results, pero may tumutubo, umuugat, inuugat. Hindi ito maiintindihan ng mga kaibigan, asawa, mahal nyo sa buhay na may nangyayari na sa'yo. Kasi para sa kanila, parang may masabing may nangyayari na sa'yo, kailangan kumikita ka na. Kailangan maganda na yung damit mo. Kailangan may kotse ka na. Hindi naman ganun eh. Yung mga artista, bago naman sila binayaran ng malaki, nag-aral muna yan mag-acting. Mababa muna yung bayad sa kanila. Marami sa kanila, extra muna. Yumamang ba agad yung Coco Martin? Hindi naman eh. Tagabuhat nga lang daw eh. So if people judge you because you don't have results yet, it's fine. Huwag kang padadala. Patawarin mo na lang sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ha? Now, pag naganap ng result, ang sabi mo sa kanya, okay lang. Pag sinabi ng nanay mo, ang tagal mo na dyan, Nay, don't worry, inuugat na. Inuugat na. 1 year, wala pa rin, Nay. Inuugat na. Kasi pag inuugot na, malapit nang tumubo, malapit nang umani. Kasi, inuugat na. Pero wag niyong patatagalin masyado. Baka mamayang tatlong taon na yung sagot mo kay upline, inuugat na. 5 taon na, sabihin pa, upline, inuugat na. Ibang klaseng ugat na yung tumutubo. Next slide, please. Ayan, ito pala, nasa akin pala eh. Ayan, so, Alliance Success Achievement Program, ASAP. Nung araw, itong tawag namin kasi bago mag-EC. Parang yung LCOP nyo ngayon, yung, di ba? Yung Life-Changing Opportunity Presentation, it used to be called OPP. So ngayon ECAP na to eh. But the truth is, it is from the word Alliance Success Achievement Program. So ibig sabihin, sa program na to, we talk about how do you achieve your success. So module 1, kasi ako yung part 1, may special guest time mamaya, part 2. So, bakit importante yung training? Very basic to. It becomes your foundation in building your network. Hindi pwedeng tumubo yung building ng walang enough or walang malalim na foundation. So, pag umattend kayo ng training, this is part of your creation ng foundation nila. Dito kayo nagpapagaling. Dito kayo nagpapataas ng kumpiyansa. Ang hirap mong makipaglaro ng pustahan pag hindi ka magaling. Pag kumpiyansa ka sa sarili mo, ang lakas ng loob mong makipagpustahan. Makabilyar man yan, basketball or whatever. Ang lakas ng loob mo, pustahan tayo pre. Pag bibilyar tayo, pustahan. Pero pag hindi ka magaling, wala kang kumpiyansa, at hinamon ka sa pustahan, ayaw mo. Kasi alam mo, matatalo ka. Ang pag-network parang pagsusugal. Yung pagharap nyo yung prospect nyo, parang hindi naman kalaban, pero parang ka nakikipagpustahan. Kung mag-join siya o hindi. So para tumaas yung kumpiyansa ninyo, kailangan well-trained ka. Kasi pag well-trained ka, hindi ka basta-basta maantig, hindi ka basta-basta masyashake. Kahit maraming tanong, objection, and everything, kaya mong sagutin. Nagkakaroon ka ng convincing power. Sasabihin sa akin, Sir, wala kang convincing power eh. Pustahan tayo, umattend ka ng training, magkaka-convincing power ka. Hindi ka marunong mag-dribble, basketball. Simulan ng paunti-unti. 3 buwan na, gagaling ka.
Pustahan tayo kahit hindi ka marunong mag-dribble. Pag 1 year ka nang nagdi-dribble, ang galing mo nang mag-dribble. Pero nung una, hindi ka magaling. Ganon din sa pagre-recruit. Di ako magaling ngayon, di ako marunong mag-convince, di ako marunong mag-ads, di ako marunong mag-online presentation, di ako marunong mag-closing. Walang nag-join dito na marunong kagad. But if you keep on attending training and applying what you have learned, that is where you become good. Doon ka gagaling. Dapat lang hindi ka muna magaling. Kasi nagsisimula ka lang eh. Walang nagsimula dito magaling agad. Kasi pag magaling ka agad, di ka matuto. Sasabihin mo sarili mo, alam ko na yan. Sa training, nade-develop yung tamang attitude. Sorry, mindset dapat to na wala yung letter M. Pinalis mo eh. Labas mo yung letter M. Mindset dapat to. Nagbabago yung attitude mo. Nagkakaroon ka ng tamang mindset. Because the truth is, if you want to change your life, you have to change the way you think. Sa Tagalog, yun na yun. Gusto mo baguhin yung buhay mo, babaguhin mo ang takbo ng isip mo. Kung dati kang positive, gagawin mong... Kung dati kang negative, gagawin mong positive. Kung dating wala kang kumpiyansa sa sarili mo, babaguhin mo yan. Dapat magkaroon ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. Kung dating meron kang poor people's mindset, maraming kailangan baguhin sa'yo bago magbago buhay mo. I'm telling you, pag hindi ka nagbago, pag hindi nagbago yung takbo ng isip mo, because believe me, what led you to your life right now, kung nasan ka ngayon, resulta to ng pag-iisip mo dati. Kung ano yung kalagayan mo ngayon, resulta to ng pag-iisip mo dati, gawain mo dati. Kaya ka nandito ngayon. Kung ano yung mangyayari sa'yo sa future, resulta yun ng gawain mo ngayon at pag-iisip mo ngayon. So kung yung pag-iisip mo, galaw mo, is same lang nung dati, walang magbabago sa darating na panahon. So kung gusto mo may magbago doon sa parating, magbago ka ngayon. Baguhin mo yung isip mo. Dati kang tamad, sisipagan mo. Dating wala kang disiplina, dapat magka-disiplina ka. Dating hindi mo alam ang priority mo sa buhay, magmula ngayon, ipa-priority mo yung mga bagay na mag-aakyat sa'yo ng pangarap mo. Dati kang chismoso, chismosa. Ngayon, dapat, ang laging laman ng bibig, laging lumalabas sa bibig mo, all things that are positive. Dati kang masungit, dati kang hindi friendly, dati kang walang social skills, babaguhin mo lahat yan. Dati kang mapanirang tao, inggitero, babaguhin mo yan. Hindi ka mapagpatawad, babaguhin mo yan. Dati kang masungit, dati kang inggitera, babaguhin mo lahat yan. Dati kang suplado, babaguhin mo lahat yan. Dati matigas ang ulo mo, babaguhin mo lahat yan. Hanggat walang nagbabago dun, same lang ang mangyayari sa future mo. If you're overweight, and you keep eating what you've eaten before while you're overweight, you will remain overweight. Gusto mo yung magbago sa weight mo? Wala muna. Hindi mo kasi ganito yan eh. Walang ibang pwedeng sisihin eh. Pag hindi kayo umaman dito, kasalanan mo yun. In the same way, pag hindi ka natuto maglangoy, hindi kasalanan ng tubig. Pag ang laki mo, hindi kasalanan ng coke. Hindi kasalanan ng kanin. Ang bintik na kanin kasi yan, sarap eh. Visit na kare-kare yan. Ang teteng talaga yung lechon na yan eh. Ang sarap eh. Kasalanan ba ng lechon? Hindi, kasalanan ng bibig mo. Tatamaan ka talaga. Tama ka ng tama, tatamaan ka talaga dito. Kung wala kang pay-in, kasalanan. Tama? Pag hindi ka pumasa ng pag-aaral, hindi ka lang kasalanan ng professor. Pag na-late ka, hindi kasalanan ng oras. Ang bilis kasi ng oras eh. Na-late tuloy ako. Traffic kasi, kasalanan pa ng traffic. Alam mo, traffic, di dapat nagbigay ka ng allowance. Ang taas ng cholesterol mo, ang sarap kasi ng lechon. Taas ng sugar mo, ang sarap ng cake eh. Hindi ka natuto maglangoy, kasalanan mo yan. Kung hindi ka pumasa, kasalanan mo yan. Kung may sakit ka because of whatever thing you do, whatever thing you did, kasalanan mo yan. Pag wala kang pay-in, kasalanan mo yan. Ang galing nating magturo, di ba? Ang galing nating isipin, oo nga, pag hindi ako natuto maglangoy, hindi kasalanan ng tubig. Pag hindi ako pumasa, hindi kasalanan ng professor, hindi kasalanan ng subject.
Hindi kasalanan ng oras. Pero pag wala akong pay-in, kasalanan ng email. Ang mahal kasi. 18,900, 19,000 kasi. Magkano ang pay-in natin? Di ba may 10.5? Tsaka merong? 19, kamo na. Pwede namang murahan to eh. Tanggal ako ng zero. Tanggal ako zero. Tanggal ako rin ng zero yung DRB niya. Tawa. Makatawa ka. Magkano DRB ng Neoverse? Eh dahil tinanggalin natin ng zero to, tanggalan ko rin zero to. Gusto mo ng isang zero pa? Isang zero din. Magkano MSB, match sales bonus? 1.8. Oh, 19,000. Tanggalan ko ng zero, tanggalan ko rin to. Mura nga, pero kailan ka pa yayaman? Gusto mo sa mas murang pay-in, sa 6,000? Sige. Oh, magkano direct referral niyan? Magkano MSB niyan? Kailan ka pa yayaman? Ilang tao kakausapin mo? Eh, kakausap ka rin naman ng tao dito eh. Same effort lang to eh. Naka-mindset ka lang na hindi, mas mahal hindi, nasa isip lang ang mahal. Pag lagi mong inisip na ang mahal, ang matatapat sa'yo, mga taong namamahalan sa 19,000. Tapat-tapat yan eh. Same energy, mamagnetize mo yan, i-attract mo yan. Ang hirap, pustahan tayo. Pag lagi mo sinasabing mahirap, ang hirap talaga. Wala dito nagsabing ang hirap tapos ang dali. Clear? So, it develops your attitude, it develops your mindset. Tatanggalin namin yung poor people's mindset nyo. Lalakihan natin yung mental wallet nyo. Dalawa kasi wallet ng tao, may mental at saka may physical. Hindi tataba yung physical wallet nyo kung hindi nyo tinatabaan yung mental wallet nyo. Kung hanggang ngayon, yung 19,000, ang laki. Paano ka magiging milyonaryo? Ang laki nito, ang laki ng 100,000. Kailan ka magiging milyonaryo? Kailangan ng tingin mo sa mga income na, sa mga presyong ito, kailangan ng tingin mo dyan, maliit lang. Yes! Kasi kung dito, laking-laki ka na sa 100,000, paano dadating sa'yo ang 1,000,000? Baka pag dumating to, mahilo, himatayin ka na. Pag pinag-usapan natin yung mga mayayaman, ano tingin nila sa 100,000? Malaki o maliit? Maliit! Kaya milyon ang pumapasok sa income nila kasi ang liit ng tingin nila rito. Pero pag ikaw ang tingin mo dito, napakalaki. Hindi dadating ang milyon kasi hindi kaya ng utak mo. Yes! Hindi darating ang isang bagay sa'yo na hindi mo kaya. Pag dumating sa'yo ang isang bagay na hindi mo kaya, it will always be taken away from you. Mawala. May rule ang universe. Anything that is handed down to you without you recreating or having the capacity to recreate it yourself will always be taken away from you. Sa Tagalog, yun na yun. Ang isang bagay na binigay sa'yo o nakuha mo, na wala kang kakayahan para kunin talaga siya, ay laging mawawala sa iyo. Bakit ka nire-ready? Bakit ka nahihirapan? Nire-ready ka dito. Bakit ka nahihirapan? Para ma-develop mo yung attitude and mindset para pag dumating ang pera, dumating ang success, kaya mong hawakan. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na dito? 5 months. Let's say si distributor X. M na lang kasi meron siyang kwintas na letter M. Let's say si distributor M, 5 months. Binigyan ko siya ng 5,000 tao dito, madali lang sa GTC niya. Organic na tao, 5,000 sa kaliwa, 3,000 sa kanan. At 5 months, kaya mong alagaan? Kaya mong i-train? Kaya mong mag-rally? Kaya mo nang mag-program recognition? Kaya mo na silang i-develop na leaders? Speakers? Ano mangyayari dito? Ikaw, bago ka pa lang, gustong-gusto mo na, sana malaki na yung kaliwa at kanan ko. Pag dumating yan ng hindi ka handa, goodbye. Mawala din.
Wala kang skills eh. Wala kang management, wala kang skills to handle people. Wala kang leadership. Mababaw ka pa. Mawala din sa'yo. Mawawala. Pakitain kita ng 100,000, 5 buwan ka pa lang, ubos to, isang araw pa lang sa'yo. Tama. Bakit? Eh, bigla eh. Di mo lang paano i-handle. Di mo titipirin. Kaya huwag kayong magmadaling maging successful. Kaya minsan, natatagalan ka. But ibig sabihin natatagalan ka, there's nothing wrong with our program. Yes, tama. Huwag niyong sisihin ang global. Are we clear? So pag nagte-training, magbabago ang takbo ng isip mo. So ito natin. Hindi lang yun. Aralin mong mabuti. Alam mo, sa totoo lang, 1, 2, 3, 4, 5. Hindi lang pera kapital nyo rito. Hindi lang yung 10,500 na nilabas mo, hindi lang yung 19,000, hindi lang yung 50,000 na Technoverse, hindi lang Digiverse, Minsan kasi akala mo, pag naglabas ka na ng pera sa industriya, akala mo, yayaman ka na. Gawin mo lang yung networking, gawin mo lang yung pagre-recruit. No! Maraming kapital. Isa lang yung 10,500, isa lang yung 9,000 sa kapital. Pero may tinatawag na technical capital. Ibig sabihin ng technical, lahat, yung kabuuan. Alam nyo dapat yung marketing plan. Alam nyo yung active ingredients ng C24/7. Kabisado nyo yung NDO. Alam nyo yung ASAP. Alam nyo yung product demo. Alam nyo yung DTC training. Ito yung technical aspects ng negosyo mo. Puhunan yan. Kasi kahit may financial capital ka, kahit may puhunan ka, pero hindi mo pinag-aaralan yung business mo, hindi mo alam yung marketing plan, yung match sales bonus, hindi mo alam yung uni-level, hindi mo alam yung PMA, hindi mo alam yung technical aspect, you'll never become successful. May mental capital. Dapat mentally tough ka. Ibig sabihin ng mental capital, kaya ng isip mo yung challenges. Yes, tama. Uy! Mentally, dapat positive ka. You should meron kang tinatawag na mental strength. Lakas ng isipan. Para hindi ka maging negative, hindi ka basta-basta mag-quit. Tama. So, paano nati-develop yung mental capital? Again, attend. Yes. Emotional. Dapat may emotional capacity ka. Emotional capital. Matibay ang dibdib. Maraming natagkukwit dito kasi emotional. Maraming bumibigay kasi madrama sa buhay. Ngayon, lalo na yung babata nyo, pag-uwi nyo ngayong gabi, bago kayo malis sa kwartong to, makipag-break na kayo sa drama nyo, ha? Bago kayo mo sabihin nyo sa sarili nyo, diyan ka na drama, break na tayo. Break up with your personal dramas in life. Walang komisyon sa emosyon. Stop it! Pag nag-usap-usap kayo, labas ang emosyon. Huwag yung, ang hirap, ang kupit na ako. Ganito. Tama na yung drama mo. Ang tagal ka ng pinaghirapan, ang tagal ka ng tinorture ng drama na yan. Ilang opportunity na ang lumagpas sa kamay mo dahil sa kakadrama mo. Ilang iyak, ilang luha na ang inilabas mo. Tama na. Love life, saka na yan pag mayaman ka na. Huwag niyo unahin yan. Ang dali niya lang pag may pera ka na. Kahit bumili ka ng kilo-kilo dyan. Tumpok pa. Unahin niyo muna yung mga mahal niyo sa buhay. Unahin niyo nanay niyo, tatay niyo. Unahin mo muna yung sarili mo. Saan na yung puso? Lintik na puso yan. Ang dami ng pinahirapan yan. May down line ako ng araw, mga estudyante. Pag nag-aaway, hindi na nagte-network. Tapos pag tinext mo, LQ po kami. LQ lang, hindi na productive. Nag-break po kasi kami. 3 buwan di nagpakita dahil nag-break. Pag tinanong mo, sir, hindi ko copy. Mamamatay ako. Luise, train mo ng 3 buwan, magbe-break. Mamamatay na daw. Sabi ko, teka, mamamatay. Oxygen mo ba yung boyfriend mo? Mamamatay ka.
Hindi daw kaya. Pag ayaw na sa inyo, pag di ka na mahal, ayaw na sa inyo, move on. There's so many fish in the ocean. Pag ayaw yung prospect, move on. Tignan mo kung gaano kaka-stressful pag ayaw ng prospect. Nasa tricycle ka na, iniisip mo, visit yun. Nasa bahay ka na, natutulog ka na, nilibre ko pa ng iced tea, visit. Kumakain ka na, agahan na, dala-dala mo pa yung nangyari sa'yo kahapon. Ilan ang dinadala nyo sa puso nyo, sa buhay nyo, na wala nang kinalaman dapat sa pag-asenso nyo? You have to forgive people who have offended you. Iniwan ka. Ang dami mong dala, hindi ka maka-take off. Ang taong madaming dala, hindi ka makaka-take off sa negosyo. Dahil mong bit-bit eh. Let go. Forget about your emotions. Control your emotions. Acknowledge your emotions, but you have to manage them. Social skills. Dapat magkaroon kayo ng tinatawag na people skills. Magaling ka dapat sa tao. So, paano ko gagaling sa tao? Then you have to expose yourself. Kailangan magaling kayo sa tao. Okay lang. Kailangan magaling kayo sa tao because this is your business. Ang business nyo dito, tao. Ang asset nyo dito, salamat, sweetheart. Ayan. Ang tao, ang pinaka-asset nyo sa negosyo. Paano kayo magkakaroon ng social skills kung hindi kayo nagtitraining, kung hindi tumataas yung leadership nyo? Kailangan marunong ka mag-lead ng tao. Kailangan masaya yung tao sa'yo. Hindi pag nakikita kayo na naman yung visit na apply natin. Ayan naman si apply, walang itanong kundi encoding. Walang itanong kundi pay-in. Kaya dapat ang tawag natin sa kanya, apply pay-in. Tawa-tawa kayo, kumakapollow up kayo. Di ba nakaka-offend sometimes pag ipa-follow up ka ni upline tungkol sa encoding, skill na kausap mo and everything. These are all a matter of social skills. Kailangan magaling kayo sa tao. Magaling ba ako sa tao nung una? Hindi. Lahat ng bagay na papag-aralan. Lahat ng bagay na tututunan. Learn from everyone. Alam mo, there are 3 ways we can learn. Observation, conversation, yung pag nag-observe ka, tapos pag nag-observe ka, pag nakikipag-usap ka, at saka nagte-training ka. Tatlo yan. Observation, conversation, and education. Pag pupunta kayo dito, huwag lang kayong umattend ng training sa amin, huwag ka lang makinig sa upline mo. Kulang yung makinig. Observe mo yung upline mo. Paano siya makitungo? Paano siya gumalaw? Pag lagi mong inoobserbahan yung tao, ang tawag doon modeling. Yung utak, nagagaya siya. Minsan darating ang ako, yung pinaka-apply namin sa unang networking namin, pag nagsasalita, ganito lang ganito. Alam niyo mga kaibigan, talagang dito sa negosyong to, nagyayaman ka. Guess what? Lahat ng first generation niya, yung direct recruit, kami, pag nagsasalita kami, puro kami ganito. Nagagaya eh. Nagagaya. Sa Robinsons, Galleria, alam namin kung sino networker. Forma pa lang. Alam mo na galaw. Networker. Yan. So, learn from observation para magkaroon kayo ng social skills. Are we clear? Yes. Now you understand why it takes time to become successful. Kasi ang dami mo pa palang dadaanan. Ito pa lang ang meron ka, pay-in pa lang ang meron ka eh. Yung registration mo, yung pera mo. Ito ba alam mo na? Ito ba alam mo na? Ito ba alam mo na? Ito ba kaya mo na? Pag lahat yan na kaya mo, believe me, hindi pwedeng hindi ka magtagumpay pag lahat to na pag-aralan. Everything rises and falls on leadership. Ibig sabihin lahat, nasa level ng leadership ninyo. How you lead yourself, how you discipline yourself. Ang success sa negosyong to, walang iba kundi nasa kamay nyo. Andyan kami, management, uplines to guide you, but ultimately, kayo ang gagawa. Pumunta ka sa gym, malaking bagay yung may trainer ka.
Pero pag hindi mo ginawa yung sinasabi ng trainer, bali wala. Because at the end of the day, it is about you, your discipline, your leadership. Paano masabing leadership yung... Paano matatawag na leader ka? Konting rejection, iyak ka. Meron akong daw ngayong araw, walang ibang ginawa kundi magpa-motivate sa akin. Client, motivate mo naman. Pinanalayas na ako sa bahay namin. Motivate ko na naman. Akala. Pag may motivate pa naman si Aplat, si Downline, kala mo. Alam mo yung bullfrog. Okay, Sunday ko, babalik na naman. Bagsak na naman to ka. Apply. Ikaw naman apply ngayon, bomba ka na naman. Parang naman siyang bullfrog. Hindi kami matapos sa motivation. Mga 3 buwan na kami, puro ginawa, motivation. Alam mo, sabi ko sa kanya, alam mo, ang dami ko pa ituturo sa'yo. Motivation lang, di tayo matapos-tapos. Babalik ko sa marami dito. Ang upline nyo, ang daming ituturo sa inyo. Kung motivation pa lang, hindi kayo makalagpas-lagpas. Paano maituturo sa inyo yung iba pa? Ang leader, kaya mo i-motivate yung sarili mo. Ang leader, you can do this business without your upline pushing you. You don't need to be constantly supervised. Ang isang leader, hindi kailangan ko sinusupervise siya lagi. Kaya mong lumipad on your own. Kasi pag marunong ka, believe me, pag leverage ka, tandaan nyo to. Kung ano yung galaw nyo yung nagagayahin ng downline nyo. Pag mabilis kang matuto, mabilis din sila matuto. Pag lumipad ka mag-isa, makikita mo sila, they become independent as well. They follow you. Ito yung sistema. Bago ka kumita, bago mo makuha yung pangarap mo, dahil mo muna dadaanan, no? Ikaw, dapat magkaroon ka ng good learning attitude. Sabihin mo, GLA. Bawal dito yung acne. Bawal dito yung alam ko na yan, ha? Bawal dito yung kasabihin mo sa sarili mo, naka-attend na ako, pare-pareho lang. Alam mo, ang isang bagay, para ma-master mo, at least 5 times ka dapat uma-attend. Kasi mamayang gabi, pagkatapos nito, pustahan tayo. Pag uwiin nyo, kahit naka-record dito, 20% lang nito ang matatandaan nyo. Ang pinakamatatandaan nyo, lagi mo sinasabi, tama! Power! Anong sinabi ni Sir Jerjen? June! Learn. You have to really learn. Kasi one day, you will teach your downlines. Bakit nyo sila kailangan turuan? Para ma-duplicate ka. Sabi mo, duplicate. Duplicate! Para magaya ka. Magtuturo ka dito para yung nagagawa mo, magawa din nila. And then, start ka nang mag-delegate. Paliliparin mo na sila mag-isa. Then you multiply, dadami ka na. Pag dumami yung tao sa loob ng network mo, ang ibig sabihin ng tataas income mo. Pag may income, mabibili mo pangarap. Bakit maraming tao hindi nakuha pangarap? Walang pambili. Walang pambili. 10,000 sweldo. Ang gastos, 10,000 rin. Walang naiwan. Ang malupit, 10,000 sweldo. Ang gastos, 15,000. Paano mo makuha pangarap mo? Kailangan kumita ka ng malaki para makuha yung pangarap mo. And that's what we are promising in this business. Do this diligently. Magpakabaliw ka dito. Focus ka lang dito. Huwag ka na mag-isip ng ibang bagay. Huwag ka na mag-isip ng ibang kumpanya. Tuloy-tuloy, kahit wala nangyayari, pasasaan ba? Makukuha mo rin ang mga pangarap mo. 1 year ka na, wala nangyayari? Okay lang. What is 1 year? Kahit ka naman hindi mag-join sa AIM Global, lilipas naman talaga yung 1 taon. Halimbawa, 2 years na, wala pa rin? Tuloy ka pa rin! 3 years na, wala pa rin? Diyan na! Diyan ka lalong magpatuloy dahil nakakahiya na, 3 taon na, wala pa din. Ano ba yung pinasok ninyo? Ang pinasok nyo, negosyo. Ang pinasok ninyo, sistema. Sistema ng paggalaw ng produkto mula sa factory sa pamamagitan ng mga gumagamit ng product, nagbebenta ng product, at nagne-network. Ganyan ang ibig sabihin ng networking. Ito yung theoretical definition ng networking. What is networking? System of moving products from the factory to the consumer through a network of users, retailers, and network builders. Kaya nasa distribution business kayo. Kaya pag tinanong, ano negosyo mo? Distribution po. Anong dinidistribute? Food supplements.
Ano dinidistribute? Digital products, katulad ng OVI natin. So, ibig sabihin, dapat magkaroon kayo ng users. Dapat magkaroon kayo ng customers. Pero bago kayo magkaroon ng customer, dapat ang unang customer ikaw. Magkaroon kayo ng retailers. Minsan may mga join sa inyo dito dahil gusto lang magbenta. Huwag niyong sabihin na, benta ka ng benta mag-network ka naman. Meron talagang mga tao na sadyang mag-join dito para magbenta lang. At meron namang mag-join dahil talagang gusto mag-network. Word of mouth, kaya mabilis ito. Kaya makikita ninyo, hindi available yung, well, iba-ibang mga kumpanya gumagamit na ngayon ng artista. But, ang AIM Global, traditional tayo eh. Can you imagine? Kumapal tayo ng kumapal, dumami ng dumami, na wala tayong artista. Wala tayong Catherine Bernardo. Wala tayong Robin Padilla. Wala tayong Heart Evangelista. Wala tayong mga model, pero nakakagulat. Dito kasi ang pinagagaling natin, mga leaders, mga distributors, na kahit wala tayong medium na ginagamit, kaya natin magpakapal, kaya natin punuin ang Philippine Arena, kaya natin punuin sa November 20 ang Araneta Coliseum. Ha? Sabi ni Paul J.P. Getty, sabi niya, 1% of 100 people's efforts rather than 100% of my own effort. Bakit kaya yaman? Kasi dapat alam nyo at master nyo yung tinatawag na law of leverage. Mamay kukwento ko sa inyo. Why networking? Dalawa lang naman traditionally. Ang Pilipino, dalawa lang lagi ang channel niya para kumita. Una, mag-aaral ka mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Pangalawa, pag may puhunan ka negosyo. Tapos, versus natin, i-compare natin sa networking. Bakit ka kailangan magpakabaliw dito? Employment, may puhunan ba? Yes. May puhunan? Yes. Bago ka magkaroon ng magandang sweldo sa employment, dapat nag-aaral ka muna. And yung pag-aaral entails money. In fact, sa career, mas mahal na pag-aaral, mas malaking sweldo. Ano ba yung mga profession na malaking sweldo? Doktor. Magkano doktor? Ilang taon ng doktor ilang taon ang bubuti ng bata para maging doktor? No. 10 years kayo dyan. Sa college, 4 years pre-med. Magme-med, 8 years na yan. Magre-residente, 2 years, 10 years na yan. Maging specialty, another 4 years, 14 years na. College pa lang to, another 2 years para magkaroon ng subspecialty. 16 years in college. Kaya yung mga bata, pag naging koleyo ng 20, 36 pa sila magiging full-fledged doktor o kaya 34. Magkano binunok ng mga magulang na yan para magkaroon ng anak na doktor? Kaya hindi kayo magtataka pag nagpa-check up kayo, di ba? Labas nila, 500. Konting stethoscope, hinga, buga, 1, 2. Mas mahal na profession, mas magastos. Hindi lang dapat may pera pag nag-doktor. Matalino ka na. Kahit dami mong pera, pag bubo, hindi pwede. Sorry, hindi pwede. Bibigkasin mo pa lang yung mga gamot, nakahahaba ng wala na, hindi na kaya. Clear? Traditional business, meron bang puhunan? Mas malaking kapital, mas malaking kita. Maliit na kapital, maliit na kita. Networking kakaiba. Meron ba ditong kapital? Yes. Pero maliit lang kumpara mo naman sa traditional. Maliit lang kumpara naman sa ginamit mong tuition fee for how many years? Maliit kapital, dito ang capital effort, pero malaki ang kitaan. Yan ang pagkakaiba. Oh. Gastos. May gastos ba sa employment? Oo naman. Kaya lang problema dyan, di ba? Pag dumating ang sweldo, 15. Empleyado ako dati. Mga 16, 17, ang yabang. Mga 20, yung naibigay mo sa nanay mo, nay, pahiram mo na dyan, nanay. Yung naiabot natin, nakukuha rin natin. Ilan ba dito yung pumapasok, sumusweldo, unfortunately, hindi pa dumadating ang sweldo, ubus na.
Pagka winidraw mo sa ATM, gumano lang, whoop! Whoop! Alam mo yung mga networkers, leaders natin, baliktad. Hindi pa naubos yung dati. May parating na naman. Sa empleyado, kararating lang, hindi pa parating. Hindi pa nga, hindi pa nga dumadating sa'yo, ubus na. May ATM sangla, may loan, may bale. Pag tinignan mo yung payslip mo, 3.5. Paano magkasya tong 3.5 sa 15 days? 15 days pa para sumweldo ulit. Di ba 15 and 30? Sino dito yung, di ba? Yung kahit anong yung gawin mong tipid, yun pa rin. Pagod ka na sa pagtitipid, di ka pa rin mayaman. Nakakapagod na magtipid. Sino nag-enjoy dito sa pagtitipid? Sino dito yung excited sa umaga? MRT! Oh, tricycle! Lalakad na naman ako! It's not exciting anymore. You wake up to pay the bills. You work to pay the bills. Before you know it, you're tired, you're old, you're miserable, and you are broke. Ano ba naman maghirap kayo ng sandali dito 5 years from now? Excited ka kasi mamimili ka sa kemo. Yung red, yung white, o yung gray. Tama ba? Ano ba naman yung few years na hirap? Pero pag tumingin ka sa menu, hindi mo tinitignan yung presyo. Puro ulam ang tinitignan mo. Wala kang pakialam dito sa kanan, puro ka sa kaliwa. Hindi ka tulad ngayon, puro kanan ka muna. Oh, ito, top silog. Ha? Kunwari ka pa, pag binuksan mo yung menu, gumagano'n ka pa kunwari. Hindi, presyo lang. Pag ganun, pag ganyan, whoop! Di ba masarap kumain na hindi mo tinitingnan yung presyo? Yes! Di ba masarap yung may titingnan ka sapatos, ang ganda? Susukatin mo na. Pag uwi mo, suot mo na. Hindi yung pupunta ka sa mall, nakita mo ang mahal. Pag nakita mo, oh, ang ganda! Nakita mo yung presyo sa ilan, ay, ang pangit. Nag-ground ka bigla. Pupunta ka sa Mega Mall, pupunta ka doon sa Fashion Avenue. Pag pumasok ka, nakita mo may sales lady na sumusunod sa'yo. Ano pong, ano nyo, sir? Wala, tumitingin lang ako. Labas ka na ulit. Pag wala kang pera, para ka rin nakakulong sa rehas ng kahirapan. Nahihirapan ka dito, okay lang. Ang binabasag mo dito, yung sumpa ng kahirapan sa pamilya. Pero hindi madali. Kasi katulad ng sabi ko, you have to be mentally tough. Ang kalaban mo dito, ito eh. Kasi may bumubulong-bulong sa'yo dyan. Wait ka na. May bumubulong-bulong sa'yo. Kaya mo yan. Yung kabila, hindi eh. May demonyo. Wiset. Tama ba? May kausap kayo madalas? Lalo pag nasa bus ka? Dahil mo iniisip. Parang di ko kaya. Oo nga, di mo talaga kaya. Wiset. You have to be emotionally tough because people are gonna laugh at you, people will despise you, your friends will turn their back against you, families. Dito, alam mo, the road to success is very lonely. Pag gusto magtagumpay, most often than not, mag-isa ka lang. Hindi ka tulad ng gipikan. Ang gipikan, dami mong kasama. Lakwatsa, dami mo. Outing, dami yan. Magnegosyo ka, buwiset, di mo maasahan. Ikaw na lang, pag mayaman ka na. Ikakalat pa sa buong barangay nyo. Nagne-networking, kahiya. Kawawa ka. Pero ang reward mo dito, overwhelming. Traditional, pag nag-traditional ka, may gastos ka ba? Of course. Renta, bayad sa gwardiya, bayad sa empleyado. Sa networking, meron din, pero minimal lang. Pero para hindi kayo pang-abutan ng gastos, habang hindi pa kumikita yung network ninyo, matuto kayo mag-retail. Matuto kayo magbenta. Yung kikitain sa benta, panggalaw. Hindi yung laging upline, panggalaw. Ano si upline? Bangko? Do it on your own. Benta ka sa C24, benta ka ng kape. Kumita ka ng 300, 400 a day, panggalaw. Pang-load ng phone, pang-ads. Hindi lang kasi kitaan dito yung bangga.
Yung binary, no. You learn to sell the product especially when you are starting. Ang bumuhay sa'yo dito, yung retail. Ako ang bumuhay sa akin, nagsisimula ako dahil nagpa-part-time ako. Yung sweldo ko sa trabaho. Pero yung mga naging downlines kong full-time agad, walang trabaho, tapos hindi pa kumikita agad, retail. Hindi dahilan yung app, wala akong panggalaw eh. May C24, may complete, may live-in, benta ka. Sir, nakakaya eh. Huwag ka nang yumaman kung nahiya ka. Pag ikaw, downline kita, nahiya ka magbenta, sabihin ko sa'yo, pasulot ka na lang sa iba, doon ka sa kabilang network. Hindi ka welcome sa akin. Dahil the truth is, gusto mong yumaman dito, walang hiya-hiya muna. Pangarap kesa sa hiya. Unahin natin yung pag-iinarte mo, bye-bye. Unahin natin yung ang arte mo, it's so baho, there. Wala kang karapatang yumaman. I'm telling you even my children, I tell them, you don't have the right to become successful kung ang lagi mong iunahin, pag-iinarte mo. Wala kang space dito. Pampasikip ka lang. Pero kung ikaw yung wala kang arte sa katawan, yung laban ka, gera ka, pitpitan tayo ng kuko, ng ingron. Baka ko mag-iisip yung pitpitan. Ang commitment mo dito, patay kung patay, malayo mararating mo sa negosyo. Risk. Employment. Walang risk masyado, pero guess what? You work for 40 years, 20 ka magsisimula. 20 ka magsisimula, magre-retire ka 60. Ilang taong ka nagtrabaho? 40. Wala masyadong risk, pero pustahan tayo pagdating mo ng 60 year old. Inaasahan mo, mga anak mo mag-alaga sa'yo. Wala kang ipon. Alam mo, meron ka, sakit. Nakakapagtaka maraming tao, kayang tiyagain yung 40 years. Pero networking, 5 years lang, hindi nila kayang tiyagain. Nandito, 5 years, may pera ka, nagta-travel ka, may kotse ka. Less ang sakit mo kasi nasa food supplement ka. May tsura ka kasi may perfect what, may glutathione. Medyo sexy ka kasi may burn slim. Nag-gets niyo ako? Kung kaya mong tiyagain yung 40 years sa ibang tao pinayayaman mo, ano ba naman yung 5 years na sarili mo ang pinayayaman mo? Eh, saka na kayo mag-complain. Ang taong gusto yumaman, less ang complain. Saka na yan. Skills? Lahat kailangan ng skills. Employment, traditional, networking. Dito rin kailangan mo ng skills. Hindi pwedeng hindi ka marunong dito. May nakita kayo ng testimony, yumaman po ako dahil hindi ako marunong. Yumaman po ako dahil wala akong ginawa. Wala po akong kinausap. Ang yaman ko po, wala. Dito kailangan matuto ka ng skills. Ang isang bagay, pag paulit-ulit mong ginagawa, dumadali. Sir, paano ko gumaling sa recruit? Ang dali lang. Alam mo, para gumaling ka sa pagre-recruit, pag-pay-in, mag-recruit ka. Alam mo, paano ka gumaling magsalita? Magsalita ka. Alam mo, paano gumaling sa closing? Mag-closing ka. Alam mo, paano gumaling ka sa pag-swimming? Mag-swimming ka. May nakita kayong gumaling sa swimming na nandito lang siya. Gumaling ka sa basketball, maglaro ka. Keep doing the business, gagaling kayo. Time, OS employment, may time. Traditional, may time. Dito, etong downside ng networking. Uubos kayo ng oras dito. Uubos kayo. If you can work more than 12 hours, work hard. Pero ito papangako ko sa inyo. Dahil time, oras ang itinanim nyo dito, oras din aanihin ninyo. Dito, ubos ka ng oras, halos wala kang papanon sa family mo. Birthdays, ilang birthdays ang hindi ko napuntahan. Ilang kasal, ilang binyag hindi ko napuntahan. Bakit? Meron akong home party. Imbitahin ako ng kaibigan ko, Pards, binyag ng anak ko. Binyag o big day? Big day! Ang dami ko narinig na sumbat. Pinsan ko, bata pa lang kami. Dikit na pinsan ko. Yung pagpinsan ko, sabay ka nagpatuloy. Nagtitingin ng kaibigan, ay, ang liit. Pangako namin, blood compact. Pagka tayo kinasal, dapat best man kita, best man mo.
Eh kaso, kinasal, naghahabol ako ng posisyon. Hindi ko napuntahan. Galit na galit sa akin. Nakuha ko ang posisyon ko, may nasacrifice naman ako. Ang tawag doon, ganun talaga. Napatawad naman ako. Pero tuwing lasing, walang gawin, kundi sumpatan. But that's a price I have to pay. Ganun talaga eh. Pinili mo yung success mo eh. Gusto niyo magtagumpay dito? Isang tip. Yes! Ito muna ang priority niya. Ito muna. Ang dami mo mamimiss sa birthday and everything, but don't worry, the back of your mind, lagi mo lang isipin. Kaya ako naman ginagawa to para sa pamilya ko. Okay? Probability of success, alam mo naman yan, pag employee, 40 years, ang dami natin nakitang ganyan. After 40 years, walang ipon. Traditional business, probability of success, ang daming factors niyan. Pero sa networking, dito, very high. Hindi lahat nagtatagumpay, oo. Pero ang laki ng possibility na magtatagumpay ka rito, basta huwag kang magkukwit. Huwag na huwag kang hihinto. Bakit networking? Bakit AIM Global? Paparami mo yung sarili mo. Ito sikreto, sinabi sa inyo sa MDO to, ito sikreto para yumaman. Pero sa law of leverage, matatapos na ako. Pero sa law of leverage, para yumaman ka sa labas, gamit niya ang idea na yan, kailangan mo ng maraming pera. Kunwari may restaurant ka, gusto mong paramihin. Anong gagawin mo? Mamumuhunan ka. Tama? Kunwari gusto mo maging traditional businessman. Gusto mo maparami yung empleyado mo. Ano kailangan mo? Kasi pasuswelduhin mo sila eh. Dito lang sadyang sa networking, hindi naman laway ang puhunan. Kasi kung ano yung tinanim mo, yun ang anihin mo eh. Pag wala kang tinanim na pera, hindi ka dapat kumita. Marami nagsasabi nung araw, pag nire-recruit ko sa networking, sabi sa akin, pwede ba walang puhunan dyan? Sabi ko, pwede. Pwede naman talaga walang puhunan dito. Wala rin kita. Subukan mo, araw-araw kumaten, mag-recruit ka, pero hindi ka nag-pay in. Wala ka sa DTC. Are we clear? Yes! Pwede namang laway ang puhunan, pero laway din ang tubo mo. May puhunan dito, pera. Kaya ang kikitain mo dito, pera. Are we clear? Yes! Dati di ba, sadyang negosyo na dito, pag may effort ka, pwede mong maparami yung sarili mo. Gaano ka powerful ang tradition, ang leverage? O, halimbawa, Lusyutan. Ano negosyo nito? Fortune Tobacco. Lusyutan, Asia Brewery. Tanong, maraming branches? Yes. Ano tawag dyan? Leverage. Sa kanya yung PAL, dati. Ang dami aeroplano. Clear? Yes. Henry C. Dami negosyo. May SM? Yes. Maraming branches? Yes. Ano tawag dyan? Networking. May SM. May BDO. May power plant. May retail. Merong SMDC. Ang dami. Anong negosyo niya? Networking. Ayala. Si Jaza, yung dating chairman, Jaime Augusto Sobel de Ayala, Jaza, naka-breakfast namin sa Hong Kong. Wow! Pa-picture kami, bait. Laki na negosyo nito, Ayala. Ano mga negosyo nito? Ayala Mall. Marami konti. Globe. Marami konti. BPI. Marami konti. Ano pa negosyo nila? Real estate. Ayala Street, kanila nga eh. Ano negosyo? Mabuti to Ikaw to. Magre-recruit ka para ramihin mo. Magre-recruit ka para ramihin mo. Magre-recruit ka para ramihin mo. Re-recruit ka para... Ano negosyo mo? O di pare-pareho kayo ng negosyo, kaya iisa lang ang pupuntahan mo sa negosyo. Are you clear? Leverage. You become your own boss. Magkaka-freedom ka. Pag may pera ka, may freedom ka eh. You will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Marami akong kilala, may pera, pero walang time. Busy masyado. Pero mas marami akong kilala, puro time, walang pera.
Pero sa networking, may pera ka na, may time ka pa. Oh, paano hindi ka mababalik? Kaya, focus. Pag ginawa niya yung ECA Global OBI, focus. Buhos. Huwag ka nang tumingin sa iba. Pag ginawa mo to, hindi yung tipong pag walang nangyari sa akin dito in 6 months, balik ako sa trabaho. Hindi ka pa nagsisimula, may goal ka na, mag-quit. When you do something, commit. Sabi mo, commit. Commit. Tuloy-tuloy kahit ano mangyari sa hirap at ginawa. Sino dito yung nung nagpakasal? Pag nag-away kami lagi, 6 months from now, maghiwalay kami. Kakakasal nyo lang. You and your networking business is like going to a marriage. Through thick and thin. Focus kahit ano mangyari. Bakit? Pinaliwanag ko na why networking eh. Dito ka may leverage eh. You become your own boss. Negosyo na hindi mo kailangan ng pwesto. Cellphone lang, may negosyo ka na. Hindi ikaw nagbayad ng seminar. Seminar room, kami yan. AIM Global nagbabayad nito. Guardia, pasweldo ng AIM. Produkto, kami nag-isip. Warehouse, wala. Wala ka binabayarang empleyado. Lahat si AIM. Yung counter, si AIM. DTC, IT, si AIM. Wala. Ikaw, ano gagawin mo? Mag-market ka lang. Parang nakakuha ka ng isang partner na ang puhunan mo, 19,000. Namuhunan ka, kapartner mo si AIM. Si AIM sa kanya lahat. Warehousing, logistic, product, research, management, legal, accounting. Lahat, warehousing. Para ka nakipag-partner kay AIM na ang puhunan mo 19,000. Pero pagdating ng kitaan, mas malaki pa yung kita mo kaysa kay AIM Global. Are we clear? Yes! Saan ka nakakita ng ganong partnership? Nakipag-partner ka. Na ang ambag mo, 19,000, kumakareklamo ka. Kumakareklamo ka. Akala mo milyon naman yung ambag mo sa partnership. No. You went into a partnership with us na kami lahat. Milyon ang pinuhunan. Pero pagdating ng kitaan, ang gagawin mo lang mag-market. Pero pagdating ng kitaan, mas malaki pa kinikita ng distributor. Ang gagawin mo lang mag-market. Are we clear? Yes! Next. Oh. Family. Pwede mo isama buong pamilya mo rito. Pag hindi, walang hiya sa'yo. Yung ibang pamilya kasi, kung sino pa yung pamilya mo, yun ang mandidiin sa'yo. Mas maganda pang mag-recruit minsan ng strangers. Negosyo na pwede ka makatulong. Kasi marirecruit mo dito, pag nagsisimula ka, nire-recruit mo kasi gusto mong kumita. Yes! Pay-in siya, yes! May 5,000 ako, yes! May 1,800 ako, pero habang tumatagal, hindi ka na after sa kita. Habang tumatagal, pag nagmamature ka, gusto mo yung downline mo naman ng kumita. Nararamdaman nyo ba yun? Huwag na tayo magpaka-plastic. Sa una talagang ikaw. Ako. Pero pag tumatagal na, siya naman. International business. Because of online marketing, guess what? You can expand this business everywhere. Sabihin mo, everywhere. Everywhere. Tapos less ang risk. Pretending na buhunan ka ng 19,000. 3 heads, new version. Pretending nag-technoverse ka. Almost 50,000. Pretending nag-megaverse ka or nag-digiverse ka. 200,000, 100,000 puhunan. Walang nangyari sa'yo after 2 years. Question, ikahihirap mo ba yung 100,000? May bumalik na product sa'yo. May natutunan ka. Na-train ka, nagbago yung mindset mo, yung attitude mo. May nawala sa'yo? May nakita na ba kayo na sa 100,000 na walang nangyari sa kanya, naglulupasay sa daan naghihirap? Pero believe me, sa 100,000 na yan, pwedeng maging times 10 yan, maging times 100 yan pagdating ng time. Oh. Stages ng MLM. Para alam nyo, para hindi kayo natutokso sa mga iba't ibang kumpanya. There are 4 stages of an MLM company. Number 1, ito yung sales, ito yung time. Pag nagsisimula yung isang kumpanya, start sa 0, ang tawag sa kanya,
Nasa formulation stage siya. Sabihin niyo, formulation. Parang ang formulation, first 2 years to ng startup. Sa formulation stage, statistics to sa buong mundo, 90% nagsasara. Clear? Kaya dangerous mag-join sa isang kumpanyang bago. Ako na po nagsasabi. Ang trial stage, acid test niya nasa 2 years. 2 years, 90% sarado. 10% nagsasurvive. Sa 10% na nagsasurvive, 20% lang ang natitira. Susunod na stage, pagkatapos nung nalagpasan nila yung formulation, may tinatawag na concentration stage. Ito naman yung stage na, oo, hindi nagsasara pero walang significant growth. Yung tama lang. Alright? Yung nakakaraos pero hindi masyadong tutok. Maraming ganyang networking. Sa Pilipinas lang, there are over 1,000 networking companies pero hindi nyo naririnig yung iba. Bakit? Napapako sila sa concentration stage. Hindi nagte-take off. Dumaan din ang AIM Global dito nung nagsisimula pero nalagpasan. Dumaan din ba ang AIM Global sa concentration? Yes. Pero sandali lang tayo dyan. Kasi ang dinaanan natin, pinakamabilis na growth, kung tawagin, momentum. Sabihin nyo, momentum. Momentum, ito yung pinaka-rapid ang growth. Dito nagte-take off talaga yung sales and recruitment. Talagang sabog. Ang pinaka-last stage ng networking, yung tinatawag namin, stability. After momentum, stability. So, 4 lang. Formulation, pinaka-delikadong stage. Concentration, pag namali ka ng pag-join, mapapako ka sa income mo sa concentration. Walang masyado nangyayari. Kukunti lang nagkakaroon ng sakyan sa isang kumpanya. Momentum, dito ka makakita ng rapid growth. Ito yung kumpanya na ang daming yumaman. Ito yung kumpanyang pumupuno ng Philippine Arena. Ito yung kumpanyang ang dami-daming napalabas na sasakyan. Ito yung kumpanyang almost 20,000 ng self-made millionaires all over the world. Ito yung kumpanyang naglalabas ng panibagong product at iba't ibang expansion program lalo na sa pagkakaroon ng mga branches. Kaya kung meron kayong stage, ayan o, we are here. Nasa momentum stage. Ang Empowered Consumerism in Global and OBI. And believe me, when joining a network marketing company, the best time to ever join a networking is a company na nasa momentum stage. Kasi pag nasa momentum ka, sumabay ka lang, te-take off ka din. Te-take off ka din. Hindi na tayo nag-experiment. Hindi na tayo nasa trial. This company is being run by experts. Hindi na tayo nag-experiment dito. Hindi na tayo dito nagka-trial and error. Subok na yung marketing plan. We keep on improving. We keep on expanding. We keep on adding new products. Ang dami! So kung meron mang panahon, alright, na dapat magsumama is on the momentum stage. Marami nagsasabi, hindi ba sir, mas masarap sumama sa bago pa lang? Yan yung maling-maling notion. This is what experts are saying. Ang question, can you still make money in a big, well-established company? Alam mo sabi ng experts, of course! Of course! As long as it is an innovative organization, a serious long-term company that has developed a host of strategies for ensuring steady, predictable growth by constantly expanding its product line and using advanced system and technology to operate domestically and abroad. Question! Hindi galing sa akin to. Galing to sa libro. Tanong! Sa Tagalog, pwede ka pa rin bang kumita sa isang kumpanyang matagal na? Ang sabi ng expert, Tagalog ng of course. Oo naman. Of course. Ano Tagalog ng of course? Of course. O-P-K-O-R-S. Of course. Basta innovative. Innovative bang in global? Yes or no? Basta daw seryoso at merong strategy. May strategy ba? Nag-e-expand ba ng produkto? May advanced system ba tayo? Di po. Maglalabas pa tayo ng panibagong division. I-announce ko mamaya. Domestic and abroad ba tayo? Local and international ba tayo? Ano ang sagot ng expert? Of course! Kaya ang word of the day?
post nyo? Of course! Exclamation point. Pag tinanong ka ng downline mo, ano po yan upline? Di ka kasi umaten. Ito warning. There is going to be a big blowout in this decade. Maraming magsasara. Only the strongest, only the best run, only the best managed, the best products, the best compensation plans will survive. Ladies and gentlemen, ang tanong, can you still find that company? Makakahanap kayo ng ganong kumpanya, yes or no? Of course! Welcome to the wonderful world of Alliance in Motion Global. Ano, baliws na? Wala, hindi yan masyado itong mga to. Kit, pakilabas nga anong boga natin dyan. Palakpakan naman natin si Mr. Kit Cuevas, ang isa sa mga special police officer natin na consistent profit sharing, consistent, the top distributor, very loyal, tagal na sa kumpanya. Pero tingnan mo, nakatayo, nagbibideo. Multi-millionaire, may sariling building, dami sasakyan, nakatayo, nasa gilid, nakaganyan. Ikaw, bago pa lang, 1 month pa lang, init dito, visit, init. Gutom na ako, gutom. Iyan o. Bulawin o, yan si Bulawin. Alam mo, di kita kilala. Anya si Joey Montes, o nakatayo. Tingnan mo yung lalaki gano'n. Oh, mga earners po yan. Kumikita ng pera. Hindi problema, pero nakatayo. Yung training ko, tinatrain na yan eh, ng mga yan eh. Pero may good learning attitude, nakikinig pa rin. Kung sila nga ganun, dinalo ka na. Kaya wala tayong karapatang magyabang. Pasuntok ko kayo dyan. Ayan si Joey, Muay Thai master yan. Kit Cuevas, daming boga niyan. Yariin kayo niyan. Ha? What makes Alliance in Motion number 1? Mga kaibigan, no? Company product system. Yan lang lagi titignan nyo. BOD, VP, MTs, meron tayong Board of Directors, VPs, Marketing Team, SBs, mga Speakers Bureau. Kakaiba yung mga product provider natin. May foundation tayo, may stable yung ating kumpanya, meron tayong safety net. Travel, merong GC, may leaders tayo na may integrity, may leaders tayo na tumutulong sa kumpanya, may leaders tayo na grabe ang loyalty. May leaders tayo na hindi sa pera ang loyalty. Of course. Leaders with integrity. Na mas importante yung pangalan nila kaysa sa kinikita nila. Yan, ang sagot, of course. Expansion program. Bukas tayo ng bukas ng bansa. Of course. Tabahan nyo, of course. Oh. Kaya, nagiinuman kami nung araw. Hindi, gala night yan, gala night. May champagne. Oh. Sino nakagawa niyan? 5th anniversary, Marikina. Inulit natin this year lang yan, di ba? Yeah! Inulit natin this year. Nung 5th year, outside na kami, sports arena sa Marikina. Outdoor. Inulit namin this year. Di ba pag isang beses pa lang nagagawa, tsamba. Pag inulit, hindi na tsamba yun. Parang mga yumayaman dito. Pag dito, isa, dalawa lang yumaman, tsamba. Pero daan-daang tao yumayaman, ang dami naman tsambero. Ha? Oh. MOA, MOA, Arena. Sino nakagawa niyan? Tapos sasabihin, wala na yung global, wala na. Pakita niyo to. Ganito mo sa mukha niya. Bigyan kita ng smiley dyan. Eh. Ilan lang ang nakakapuno ng Philippine Arena na walang ginagamit na artista? Kaya hindi gumagamit ng bus para sunduin yung mga distributor. Kanya-kanyang gastos to. Kanya-kanyang gastos to. Ticket, t-shirt, smiley, pamasa. Kanya-kanya. Hindi kami naghakot dyan. Hindi isang beses ginawa, 5 beses ginawa sa Philippine Arena. Saan ka pa? Prada! Gumagamit ba kayo?
Alam ko hindi gumagamit dito. Dapat resulta kayo ng product ka? Yes! Pumupusyaw. Mabango. Maganda. Gumagamit ba kayo ng toothpaste? Mamaya yun yung kausap mo. Pagkakausap mo, sabi sa'yo ng kausap mo, sinasabi mo, alam mo, ganito sa Going Global, sabi ng kausap mo, sige, text na lang bro, text na lang. Hindi makayanan yung buga. Magamit ba kayo ng soap natin? Diba, dapat dito, pero pagka meron kayong pimples, keep on using it, it's very effective. Yung mga soaps natin, deep cleansing, may Kyo, may eye glow, chok-chok, gamit. Paano sir kung marami akong acne? Tapos ayaw talaga matanggal. Pwede pa rin ba ako magbenta? Pwede pa rin. Palahin. Sasabihin mo sa kanya, pag binentahan ka, binebentahan mo, tapos marami ka, sabi sa'yo ng customer, ba't ikaw ang dami mong tagawat? Saan ang sasabihin mo? Sige ka, pag hindi mo ginamit to, ganito mangyayari sa'yo. Tama? Kaya ano mga produkto, dami. System. Improve marketing plan. Tanong nyo yung mga nagsimula dito. Nung araw ang marketing plan, binary, unilevel, stair-step lang. Ngayon, meron pang UPP. Nagdadagdag tayo ng komisyon, hindi tayo nagtatanggal. Nagdadagdag. Expansion, ang dami nating mga BCO, branches, travel incentive, etc. Pati long-term plans. Bagong division, abangan nyo. We will explain more of this on November 20. Kaya wag nyo don't miss out that event sa November 20. Of course. Magkakaroon tayo nito. The Direct Selling Division of Alliance in Motion Global. Direct Selling. Paano to? Maglalabas tayo ng produkto na hindi product ng AIM Global or EC, hindi nasa network. Pang direct selling nyo. Ang tawag dyan, Barley Glow. Okay? Barley Glow. Ipangbebenta nyo lang. Gagawa namin ng infrastructure. Gagawin natin viral sa social media. Lalabas na siya Shopee, Lazada, tsaka TikTok. Sa marunong mag-online, madali nyo maintindihan to. Lalabas siya sa Shopee, Lazada, TikTok, na pwede kang maging affiliate marketer. I-ads mo, may link ka, bumili si customer sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok, using your link, yung retail profit, lahat sa'yo mapupunta sa DTC. Ang fulfillment, manggagaling sa EC. Kami mag-ship, kami magpa-package door to door papunta sa customer mo. Magsasabi ka lang, barley, maganda po to, sa mga ganito, ganyan. Hindi siya basta-basta barley kasi may mga collagen pa siya and everything. Pag bumili, may gusto muna, follow my link, just click the link. Pag click ni customer, i-divert siya sa either Shopee, TikTok, Lazada, bumili siya. May kita ka wala? Lalagay namin sa DTC mo. Tanong, ikaw magdi-deliver kami? Door to door. Pagka 3 o 5, pinag-iisipan pa namin. 3 or 4 or 5 ang binili niyang boxes, free na ang door to door niya. Clear? Yes. Clear? Direct selling yan. Kumikita ka sa mga customer mo. Pero hindi lang natin siya tatawaging e-commerce. Kasi itong method na sinasabi ko sa inyo, e-commerce. ECC natin siya tatawagin. Bakit ECC? E-crowding and commerce. Ano tong crowding? Ikaw bilang distributor na nagdi-direct selling, magkakaroon ka ng opportunity para maging part, maging shareholder ng company. Part of your money, alright? Gusto mo mag-invest? Kaysa ilagay mo sa bangko, kaysa ilagay mo sa kung saan-saan, pwede mo na ngayong ilagay sa Alliance in Motion Group of Companies.
Sa Alliance in Motion Group of Companies na to, ang division na nandito itong direct selling. Bumibenta to, yes or no? Yes! May investment ka, tama? Yes! Sa lahat ng bumibenta nito, kung may investment ka dito, may kita ka dito? Yes! May kita yung pera mo sa investment? Of course! Kaya hindi ka kumikita sa e-com, kumikita ka pa sa crowdfunding kung tawagin natin. You get the chance to make money from your own sales and the sales of the company kasi investor ka sa kumpanya. Nag-e-expand? Nag-i-innovate? Nag-iisip para paano palalong kumita ang kumpanya? Kaya ano mangyayari sa'yo dito? Payaman ka o payaman ka? Sa mga hindi makakatulog mamayang gabi, sa kakaisip na mga pinag-usapan natin at sasabihin pa ng isang speaker natin, congratulations dahil nanamnam niyong mabuti. Oh, how to get started? Again, magpagaling kayo. Skills? Magaling kayo. Paano ka gagaling? Keep on doing it. Keep on prospecting. Keep on doing the online. Keep on attending trainings. Keep on talking to people. Keep on being friendly. Walang shortcut sa skills. Kailangan gawin mo talaga. Di ba sa pagdidribble, gagaling ka pag lagi ka nagdidribble. Sa paglalangoy, gagaling ka pag lagi ka naglalangoy. The future belongs to those who learn more skills and combine them in creative ways. Ang future nasa mga taong may skills. Huwag kayong papayag na hindi na kayo kumikita, hindi pa kayo gumagaling. Ang akin, okay lang hindi kumita, basta gumagaling ka. Every year, gumagaling at gumagaling ka. Kahit hindi ka kumikita, darating ang taon, kumikita ka na, magaling ka pa. Ang mahirap sa lahat, hindi ka na nga kumikita, hindi ka pa nag-i-improve. Huwag kayong papayag na ganun. Wala na nga pinasok dito, wala pang pumasok dito. Luging-lugi ka nun. Ang mga skills na kailangan yung pag-aralan, i-master, goal setting, prospecting, invitation, presentation, closing, at saka follow-up. Yan yung kung tawagin natin ng araw 5 skills.